Good morning po sa ating lahat. Today, Saturday, Sabado, wala po muna tayong trading ngayon. Kasi yung open ngayon na market is only cryptocurrency. Si Bitcoin, medyo critical. Hindi po ako nagtitrade sa Bitcoin. Doon lamang po talaga ako nakafocus sa gold versus USD. Yan lang po. Kailangan ko munang masterin muna ang isang currency pair. Ang may advice ko lang po ay focus lang po kayo sa isang currency pair, at para sa akin ito po yung gold, para mas makabisado niyo po yung galaw. Kasi kung paiba-iba po tayo ng currency pair na iti-trade, para sa akin po medyo mahirap kabisaduhin yung galaw. Para sa akin, isang pair lang yung aking kakabisaduhin muna, mas madali. Kaya itong napili ko yung gold. Ito rin yung mga tinuro ng mga grandmaster na sa gold lang po muna. Isa po yun sa mga technique. Okay po, so today ay ituturo ko po sa inyo kung paano mag-open account, paano mag-start sa forex trading, paano tayo makapagsimula ng negosyo sa forex trading. Lahat po ng negosyo guys ay mayroong risk. Ang kaibahan lang po ng forex, the more na mayroong magkumpetensya sa iyo, mas lalong masaya, mas maraming galaw na mangyayari sa chart mo kay market. Doon po sa mga traditional na business, halimbawa yung mga sari-sari store, buy and sell na kung ano-ano, pag yan po ay sumulpot yung kompetensya mo sa harapan mo, sa gilid mo, medyo mahati na yung income mo, di ba? Nasama pa yung loob mo. Pero dito po sa forex trading, the more na maraming sasali, sumubok, papasok, kaya ito po yung dahilan kung bakit sinishare ko po sa inyo, para masubukan nyo yung business na ito. So pwede po part-time lang po muna, bigyan nyo lang po ng kahit kalahating oras o isang oras bawat araw, mula Lunes hanggang Biyernes, from Monday to Friday. Diyan lang po ang open yung market para sa Pilipinas. Actually, hindi nag-close yan. Pero para sa Pilipinas, yung mga currency pair, sarado po yan. Naka-open lang po talaga is yung Bitcoin, BTC versus USD. Kaya lang, napakalaki po yung spread. Kaya medyo critical. So, hindi ko po yun i-recommenda sa inyo. Although yung mga grandmaster ko, sisiyo sa kanila. Doon kasi sa Kunuha, doon galing ang mga grandmaster, mga Hokage na, sisiyo na sisiyo sa kanila. Darating din tayo dyan guys. So bago yan, magsisimula tayo. Dito muna tayo sa step 1. Okay, so yung paggawa ng account. So maraming nagtatanong, kahit hindi nagko-comment pero tumatawag, nagpi-PM, nagti-text, kasi mahiya silang mag-comment sa aking mga videos, baka sumikat ako bigla, ganun. So ganito po, ituturo ko sa inyo dito po sa aking video. Nakalagay po dito yung link sa baba, pwede po ito. So ito isubok ko na, although marami namang mga forex broker dyan na pwede nating pasukan, pero itong i-recommend ko sa inyo ay subok na po kasi. Okay, matagal na po, legit po ang company na ito. Napakadali po ng proseso ng deposit at saka withdrawal. Yan yung pinakamaganda. Okay, kahit yung sa online banking lang, GCash halimbawa, napakadali po niya. Minimum po dito is nasa $20 lang, nasa 1,100 plus lang yon. Pwede ka nang magla-live, pero wag po muna. Hindi po ako mag-recommenda kaagad na mag-open po kayo ng live. So step 1 pa man po. Dari sa step 1, okay?
Saka wag po ninyong kalimutan guys, yun lang hilingin ko na kaunting tulong po sa inyo, yung pag-subscribe, nag-like, share. Pwede po kayo mag-comment para malaman ko po kung ano po ang inyong pananaw sa loobin sa aking mga videos, sa aking sinishare na mga technique sa pagtitrade. Okay, so open tayo. Pag naka-open ito, nakita yun naka-color blue na text, link po yan. So pag itapat nyo po yung cursor, click nyo po, so direct po yan dito sa kanyang front page. Ito yung pinaka front page for registration ni Exness. Okay, so click natin yung register. Okay, click mo yung register, and then may sign in, create account. Dito po tayo sa create account. Hanapin po natin yung ating country, Philippines. Click mo yung PH, Pilipinas. Email mo. So yung active email po guys, tandaan nyo, ibig sabihin po yung email ninyo na nabubuksan nyo pa, active pa, alam nyo yung password at saka yung kanyang contact number, yung SIM pack dapat active din. Ito yung pinaka importante. So kailangan natin lagyan ito. So sample lang po ito guys ha. So gagawa tayo ng sample lang po ito. So since na hindi po yan active, maglagay po tayo ng active. Okay, sample lang po. Ito yung active email ko, password. Ang password po na ilalagay is ito pong password ng ating account na ginawa. Wag po yung password ng inyong email, wag po. So sample lang po ito, kaya lagyan natin ng madaling ma-memorize. Okay, so dapat ito guys, naka-check lahat itong requirements sa paggawa ng password. So para makita nyo, click nyo itong nakapikit na mata. Yan, nag-red siya, diba? So dapat meron yan, required yan. Dapat 8 to 15 characters. Okay, isa na lang, at least one special character. Ano bang ibig sabihin ng special character? Sa halimbawa po yung question mark. Okay, so since na nag-green na po siya lahat, proceed tayo sa continue. Memorize natin yan. Wag muna tayong mag-continue. Take note natin yung ating, kopyahin natin. Okay, sulat sa notebook yung ating password at saka yung ating email na ginamit, kasi baka yung email nyo ay 1,000, yung isa doon ginamit nyo, hindi nyo na matandaan. So take note nyo rin. Yung sounds, ano to, parang kasal ang ganda ng sounds. Palitan muna natin yung sounds natin guys may ads pa. Okay lang yung ads. Yun yung mga paborito natin. So naka-take note na yung ating email at saka yung ating password bago tayo mag-click sa continue. Dito lalabas ito guys. Lagay nyo lang yung not now, no? Huwag nyong isave. Baka nasa internet cafe kayo o sa unit, PC, laptop na hindi sa inyo, magsasave yun doon. Huwag po. So nakalagay dito real account, demo account. So demo po muna, demo account. Yun, di ba? Meron na kaagad automatic, at saka meron na kaagad na demo currency. Yan or demo lang po yan, hindi po yan totoo guys. Baka i-withdraw nyo na yan. Wag po, pagalitan kayo at saka hindi po yan ma-withdraw. Okay, since na Saturday ngayon, sarado po yung gold na ating ginagamit, ating minamaster. Ito lang po muna na mga technique yung ating masterin. So pag nagmaster ka ng isang technique, i-master mo sin sa anong application, sa anong chart, kahit po yung
pinakamahalaga sa lahat, masterin nyo rin guys kung magkanong amount na kaya ninyong i-risk, di ba? Kasi sa forex trading guys na negosyo, required po talaga na mag-risk tayo. Kapag takot ka na masunugan, hindi yung physical sunog guys na nasunog yung bahay mo, takot kang masunugan, ibig sabihin mataob, ma-wipe out yung iyong kapital, yung equity. Kapag takot ka, hindi ka pwede pumasok sa forex trading guys. Dapat, required kasi yan, hindi ka matakot, dapat magsunugan ng pira. Okay, so since na hindi ka natakot, piliin mo naman yung kaya ng puso mo na i-risk na pira. Ano ba, yung kaya mo nasa 1,000 lang, 2,000 lang, di ba? Pero tandaan po ninyo guys, yung market parang karagatan yan, ocean. Tayo mangingisda. Yung kapital mo maliit, ibig sabihin yung sinakyan mo yan, planggana lang, hindi bangka. Okay pa yung bangka medyo safe pa, tatabi-tabi lang. Pero yung maliit na kapital, parang planggana lang yun, bilog. So hindi stable, nakakatakot, tataob, di ba? So pwede nang simulan ninyo sa siguro sa 5k, kasi ako nagsimula ko dati sa required pa na sunugan na kaya mong i-risk. Kailangan kasi yun guys na mag-risk ka talaga, maranasan mo talaga yung masunog, mataob, kasi para yung sarili mo, emosyon mo, makokontrol mo. Kasi sa forex trading guys, wala namang maraming dyan pag-aralan ka pa, kasi yung takbo ng candle pataas, pababa lang. Yung pataas, sinasabi nilang bullish ang tawag, kasi sa bull, toro, yung sungay niya paitaas, kaya bullish. Bearish naman, ginagamit ng bear, yung kanyang claw, kanyang makoko, pag umatak yan, kalmot, pababa, kaya bearish candle. Pero sa kulay naman, mas madali nating na-identify sa kulay, kasi yung mata natin mas madaling maka-identify sa color. Okay, since na pag-open yung new account, kung nakikita nyo, yung candle natin is kulay gold. Okay, so papalitan natin yan dito sa mga types of candle. So hollow candle, merong candles lang, may line, pero yung ginagamit ko guys, itong Heiken Ashi. So ito, pwede mo yang palitan, pwede ring hindi. Para sa akin kasi yan na yun, kasi halos magkakulay sila dito sa ating sell at buy na button. Dito ka magki-click. Halimbawa, ang candle tumatakbo pataas, bullish. Okay, ang kulay niyan is kulay blue, pataas. Anong pipindutin mo para makapasok ka? Itong buy. Mag-buy ka, paibabaw, bullish, uptrend. Yun, sa scalping, uptrend, nasa buying opportunity yan. Okay, so nag-adds naman natin music. Tindi rin ang negosyo nitong so ulitin ko guys, pag buying opportunity, pag bullish, pataas, uptrend, buying opportunity yan. So buy yung pipindutin nyo, buy. So meron tayong sign na one click, mayroong open order or limit order. Hindi mo na siya mag-i-execute. Kailangan mo yan, lagyan mo na, aabangan mo kung saan ka mag-aabang na mahit niya na price. Okay, dito yung mga price sa gilid. So kung aabangan mo siya, halimbawa aabangan mo siya rito, aabangan mo siya dito, ka aabang, i-click mo ito, tapos pending order, limit order. So lagyan mo yun kung magkano yung price dyan, lagay mo sa take profit, lagyan mo na kaagad. Nakapinding po siya, hindi po muna siya mag-execute, not unless kung dadaanan na, i-hit na yan ng candle, execute yan kaagad, mapunta kaagad yan sa open order. Okay, at saka gawin muna nating, alisin muna natin yung naka red, maraming guhit, para
magiging naked chart. Naked chart muna tayo. So paano gawin yon? Right click dito sa chart, sa bakante. Lalabas yan. So settings, dito sa canvas, click nyo, papalitan nyo lang yung kulay. Okay, so gawin nating itim lahat para mawala yung mga kulay, mga grid lines mawala. Okay, so ganyan muna tayo. Although pwede nating palitan yung kulay ng candle. Halimbawa, yun sa mga sample kasi kulay green yung body gawin natin green. Okay, tapos yung kanyang border niya green din. Yon, ang wick, yung buntot niya siyempre green din. Yon. Okay, saka okay. So ganyan, ito yung nakikita nyo guys. Okay, so sa ngayon mayroong naka-red, may indication yan kung bakit may red yan dyan. Liitan natin. So pindot ang control sa keyboard, o kaya zoom in zoom out sa cellphone, sa tab zoom in zoom out yan. Okay, so ganyan. Basic. So basic tayo, naka naked chart. Ganyan muna tayo, naka naked chart muna. Ibig sabihin hindi pa tayo maglalagay ng mga drawings, indicators. Sa next videos natin i-upload natin para wag tayo masyadong tumagal. Since na Sabado ngayon, time now, ang oras ngayon ay alas 11 ng umaga, June 15, Sabado ngayon, Saturday guys. Okay, so ganyan. Wag po ninyong kakalimutan yung sa application natin. Okay, so sign in tayo dito kasi nag-redirect siya doon sa chart Sign in muna tayo. Subukan natin guys kung tama yung ating ginawang account. So wag tayong magmadali. So lagyan natin yung kinopya natin, take note natin, ni-write down natin na email at saka yung ating password. Pag lumabas ito guys, not now muna para save tayo. So meron yan 10,000 USD pero naka-demo account yan. Okay, numero yan guys, pero wag ninyong ituring na numero lang. Isama yun sa training guys. Wag ninyong ituring na yan ay numero lang. Ituring nyo na yan yung actual na pera ninyo. Yun na yung inyong kapital sa negosyo nyo. Okay, so ang tatrabahoin natin dito is wag lang tayo mag-focus dun sa income. Yung income, yung kita, given na yan guys, unlimited yan dito sa forex. Focus tayo doon sa risk management, kung paano natin protektahan yung ating kapital. Doon hayaan mo muna yung income mo, 2 piso mo yan, 1,000 mo yan, 10,000, pumalo man yan ng 6 digit, 7 digit, given na yan. Okay, fokusan mo kung paano protektahan ang iyong kapital. Okay, so doon tayo sa pagprotekta ng ating kapital. So nakalagin tayo dito. Click natin yung kanina. Save muna natin ito, yung ating settings na binago dyan. Modify, save natin. Lagay nyo yung pangalan nyo, kaya pangalan ng X nyo, para hindi nyo siguro makalimutan. Pwede natin i-close muna yan. Babalik tayo dito sa ating pinaka main page account sa ating dashboard. So pag nandito ka, paano mag-trade? Click yung trade. So meron dito guys, MetaTrader 5, MT5, merong MT4 din ito. So sa susunod mga videos, explain ko sa inyo, paliwanag kung para saan to. Okay, so basic muna tayo dito sa sarili niyang terminal. Okay, click lang yan. Yun, nakasave yung ating settings kanina. Okay, so congratulations guys kung lumalabas na to sa inyong chart. Kung hindi pa, kung iba yung currency pair na lumalabas dito guys, ganito lang gawin nyo. Kung walang lumalabas yan, o meron o iba, so I recommend na sa gold tayo mag focus pareho muna sa gold. Okay, ito muna yung recommend ako. Click nyo yung plus kung paano maglagay ng chart ng gold. So lahat dito na nakastar, yun yung magiging nasa ibabaw ng catch. So ilalagay nyo dyan guys kung anong paborito, tulad nito. Madali lang siyang, pag click nyo yan, lalabas na yan siya rito. Okay, so click mo yan ulit.
magiging dalawa na yan. So close natin yung iba, yung Bitcoin. So hapyawan natin mamaya si Bitcoin since na open yan, open market siya. Okay lang din guys na maglagay kayo ng ibang currency for your reference, okay? Yan, may iba tayong reference. So gawin natin nasa ibabaw, nasa unahan yung ating gold. Ganito ang galaw ni Bitcoin. Gumagalaw yan guys. Paano ma-identify na gumagalaw yan? Dito nakikita nyo may iba-iba yung kanyang current price. Okay, so linisin natin, settings tayo. So canvas, gawin natin black lahat para maalis yung grid lines. Ganon. Dito symbol. Una-una, palitan mo natin yung ating candle na gagamitin. So palitan natin ng green para ma-memorize ng mata nyo, kasi dapat meron kayong na-memorize na sa mabilisang kilos ng scalping, kasi guys, dapat memorize nyo. Kahit nakapikit pa kayo, memorize nyo kung ano yung green, ano yung red. Ganon din sa daan. Kung bigla ka, nagbiyahe ka ng gabi, bigla kang namatayan ng headlight, alam mo kung anong meron sa unahan. Siyempre, tinto ka muna. Okay guys, so yan ang naked chart ng ating Bitcoin. Okay, so magpalamig muna tayo guys, dahil Saturday ngayon, break muna. Magpalamig muna kasama ang mga prinsesa. Okay, so mamaya itutuloy natin yung ating tutorial video. So yun lang po muna for this video. Salamat po ng marami sa inyo guys. Para wag tayong masyadong humaba, wag lang pong kalimutan mag-subscribe. Yun lang pong tulong na hinihingi ko sa inyo. Paki-like, kung meron kayong comment, paki-write down na inyong mga comment. Paki-share na rin po para sa mga kaibigan natin dyan na baka nangangailangan ng ganitong mga tutorials. Okay, salamat po.